This February, we're bringing you everything heart-shaped and love-filled. From romantic date ideas to spice up your Valentine's recipes, we've got delicious treats that say, I love you in every bite. So, hit that subscribe button and join the Edox DC family. Hawak ni Jiro ang cellphone niya. Titik na titig siya sa screen. Kanina pa niya hinihintay ang text ni Faye. Nangako kasi ito, magpaparamdam daw pagkagising. Pero tanghali na dito sa Pilipinas, gabi na sa Dubai, wala pa rin. Ilang beses sinubukan tawagan ni Jiro si Faye. The subscriber cannot be reached. Paulit-ulit, parang sirang plaka, parang puso niyang unti-unting nadudurog. Humiga si Jiro sa kama, yakap ang unan na may mukha ni Faye. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Maraming trabaho si Faye, pagod lang siguro, mahal siya ni Faye. Alam niya yon, diba? Pre, inom tayo mamaya. Nakupas muna ako, pre. Medyo masama pakiramdam ko eh. Ayaw niyang makita siyang malungkot. Ayaw niyang mag-alala si Paul. Sigurado ka. Parang ang tamlay mo nitong mga nakaraang araw ah. Matalik silang magkaibigan. Kilalang-kilala na nila ang isa't isa. Wala to, pre. Stress lang sa school. Kinuha niya ang bola ng basketball. Parachute tayo? Pag-iiba niya ng usapan. Kailangan niyang makalimot, kahit sandali lang. Sa wakas, nag-video call si Faye. Tuwang-tuwa si Jiro. Pero iba ang nakita niya. Hindi lang si Faye ang nasa screen. May kasama itong lalaki. Nakasandal sa balikat niya. Tawa sila ng tawa. Sino yung kasama mo, Faye? Pilit niyang pinatatag ang boses. Pero ramdam niya ang panginginig nito. Ah, si Jake to. Kasama ko sa trabaho dito. Parang wala lang sa kanya. Parang hindi niya napapansin ang sakit sa mga mata ni Jiro. Ah, okay. Para siyang sinampal ng katotohanan. Sobrang linaw. May iba na. Hindi makatulog si Jiro. Binuksan niya ang Facebook. Una niyang nakita, picture ni Faye, kasama ang lalaki sa video call. Jake Santos ang pangalan. May caption, with my forever. Parang gumuho ang mundo ni Jiro. Lahat ng pag-asa, nawala. Ang sakit-sakit. Parang dinudurog ang puso niya. Bakit, Paul? Ano bang ginawa ko, mali? Tanong ni Jiro. Humahagulgol na siya. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang mahina. Hindi ikaw ang mali pare. Sila ang mali, sagot ni Paul. Inabutan niya ng tubig si Jiro. Tandaan mo, hindi lang siya ang babae sa mundo. Marami pang iba. Tinawagan ni Jiro si Faye. Kailangan niya ng closure. Kailangan niyang marinig mismo kay Faye ang totoo. Jiro, I'm sorry, bungad ni Faye. Umiiyak ito. Pero hindi na mahalaga kay Jiro. Sorry? Yun na lang ba yun, Faye? Pagkatapos ng lahat, sorry lang? Galit na tanong ni Jiro. Jiro, please. Pakinggan mo naman ako pagmamakaawa ni Faye. Pero ayaw nang makinig ni Jiro. Sawa na siyang masaktan. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Faye. Tapos na tayo, matigas na sabi ni Jiro. Kasabay ng pagputol ng linya ang pagdulo ng luha niya. This time, luha ng pamamaalam. Ilang araw nang nagkukulong si Jiro sa kwarto. Hindi siya pumapasok, hindi siya kumakain. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak. Hanggang sa napagod na lang siya. Naubusan na siya ng luha. Pare, lumabas ka na diyan, katok ni Paul sa pinto. Alam niyang hindi madali kay Jiro. Pero kailangan na nitong bumangon. Binuksan ni Jiro ang pinto, mugto ang mga mata, gulo-gulo ang buhok, parang lantang gulay. Pasensya ka na, pare, sabi ni Jiro. Hindi ko lang talaga kaya. Naintindihan ko pare, sagot ni Paul. Pero kailangan mo na magpagpatuloy. Isang araw, may kumausap kay Jiro, si Ira, classmate niya. Matagal na itong may gusto kay Jiro, pero hindi niya pinapansin dahil kay Faye. Naging magkaibigan sila. Lagi siyang inaaya ni Ira lumabas, kumain, mag-bike, mag-aral. Unti-unting naramdaman ni Jiro ang saya. Hindi pa man ganap na nawawala ang sakit, pero natututo na siyang ngumiti ulit. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Ira, biglang tumunog ang phone ni Jiro. Isang mensahe mula kay Faye. Hi, kumusta ka na? Napatigil si Jiro. Sandaling bumalik ang lahat ng sakit. Pero this time, mas malakas na siya.
Tinignan niya si Ira. Nakatingin ito sa kanya. Puno ng pag-aalala. Ngumiti si Jiro. Pinatay niya ang phone. Hindi na niya kailangan pang mag-reply. Dahil alam na niya, may mga tao talagang darating sa buhay natin para turuan tayong magmahal. At may mga tao ring aalis para turuan tayong magpakatatag. At sa huli, mas pipiliin niyang makasama ang mga taong nagpapahalaga sa kanya. Tulad ni Ira. Stay tuned, stay lovely, and remember love is in the air on Edox DC. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later.